As usual, late na namang nagising si Juliana kinaumagahan. Pinagod na naman siya ni Kevin ng walang humpay. Narinig niya nag-uusap na sa labas ang mga anak niya at si Kevin. Bumangon siya at nagayos. Humarap na muna siya sa salamin. Baka may mga tsikinini na naman siya na hindi niya alam. Nakakahiya sa mga bata. Baka sabihin ng mga to na sinaktan na naman siya ng daddy nila. Hey mom, bakit late ka laging nagigising? Hindi ka naman dating ganyan na. Nagkatinginan na naman sila ni Kevin. Habang palaki ng palaki ang mga anak nila, ay nagiging mapagmatsyag na din ang mga to, kaya kailangan na nilang mag-ingat sa mga ikinikilos nila. Napasarap lang ang tulog ko anak. What's for breakfast? We're waiting for you to wake up. Daddy said we will have our breakfast outside and we'll go on shopping again. Yay! Okay kids, mag-aayos na kayo para makaalis na tayo. Sulitin natin ang oras niyo dito sa Paris anak dahil babalik na tayo ng Pilipinas bukas. Sambit ni Kevin sa mga anak. Oh, we're gonna miss you again mom. It's okay baby, uwi din si mommy sa birthday niyo. Lola Milicia is preparing a grand birthday party for both of you. Invite all your friends sweethearts. Really dad? Yay! Sambit ng kambal. Habang nag-aayos sa mag-iina niya ay tinawagan niya ng muli si Fred. Bukas nang balik nila ng Pilipinas pero wala pang update ito sa kanya. Hindi pa din sinasagot ni Fred ang tawag niya. Naisipan niyang tawagan si Lennon. Hello Lennon, may balita ka ba kay Fred? Kahapon pa ako tawag sa kanya. Bakit kuya? Bukas nang balik namin ng Pilipinas. Kailangan ko masiguradong safety namin ng mga bata. Mahirap na. Baka may galamay pa si Mr. Lee na gusto kong gantihan. Don't worry kuya, akong susundo sa inyo bukas sa airport. Magdadala ako ng bodyguards para sigurado. How about Fred? Hindi ba siyang hinire mo para maging bodyguard ko? May inutos lang ako kay Fred kuya, kaya hindi siya nakakatawag sa'yo. Pero rest assured na safe kayong makakalapag ng Pilipinas bukas. Okay Lennon, salamat. O siya, see you bukas. Magsha-shopping na muna kami ng mga bata at ni Juliana. Okay kuya. Pagkatapos nilang mag-usap ay saka ibinaba ni Kevin ang telepono. Parang nabunutan na rin siya ng tinik nang i-assure nila noon na sa kanyang magiging safe ang pag-uwi nila bukas. Higit sa ano paman ay mas takot siya na may mangyari sa mga anak niya kaysa sa sarili niya. Hindi bali nang masaktan siya, wag lang ang mga anak niya. We're ready dad! Sigaw ni Sunshine na nagpapukaw sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Okay kids, let's go! Lumapit siya sa mga anak at pinaghalikan ng mga to. Ew, Dad! What are you doing? Maarteng sabi ni Sunshine. Naglalambing lang ang daddy eh. Nagliwanag ang mukha ni Sunshine at Thunder sa kaniyakap ang daddy nila. Joke lang Dad! We love you Daddy! Tila mangiyak-ngiyak naman si Kevin sa inakto ng mga anak niya. Napakasaya niya. Meron siyang napakagandang nobya at napakabait at cute na mga anak. Kompleto ng buhay niya, isa na lang ang pinakahihintay niya. Ang makasal sila ni Juliana at lubusan niya na itong matatawag na kanya. Why are you crying, Daddy? Sabi ni Sunshine sabay puna sa luha niya. I'm just happy mga anak. Sorry Daddy, it's so cheesy. It's okay Daddy. Come on Dad, we're hungry. Iyaya ni Thunder sa kanya. Gutom na naman kayo? Okay, call your mom at aalis na tayo. Sakto naman ang paglabas ni Juliana sa kwarto nila, saka na sila umalis. Nasa airport na silang mag-ama, flight na nila pabalik ng Pilipinas. Tapos na ang 2 weeks vacation nila. Hinatid sila ni Juliana at Ate Ami. Mommy will be there on our birthday party, okay? And Tita Ninang, please come to our birthday party, please. Okay, baby. Mommy and Tita Ninang will be there. Yay! Masayang sabi ng kambal sa kahinag and kiss na sa mommy at ninang nila. See you sa Pilipinas, babe. Take care of yourself ha at ang bilin ko, huwag ka magpapaligaw dito. Especially sa Matthew na yun. Siyempre naman, babe. Mas yummy ka kaya kesa dun. Hoy, hindi pa kayo tapos. Baka mag-quickie pa kayo dito sa airport ha? Sabat ni Ami sa kanila. Shh ate, marinig ka ng mga bata. Saway ni Juliana. Ayan, kumakain ng ice cream. Walang pakialam sa atin. Tinuro niya ng gusto ang kambal na bisig kakadila ng ice cream nila.
Ate Ami, ikaw nang bahala kay Juliana ha. See you in Philippines next month. Bring your boyfriend para makilala naman namin. Umuwi na din siya ng Pilipinas. Ganito palang feeling ng long distance relationship. Ang hirap. Now you know kung gaano namin kamiss ang isa't isa ni Kevin kapag nakikita kami. Kaya huwag ka na magreklamo kung naglalandian kami. Oo na. Kayo nang malandi. Ang rurupok nyo. Inakbayan naman ni Kevin si Juliana sa hinalikan to sa lobby. Bye baby, I love you. Nag-last call ng eroplano na sasakyan nila kaya pumasok na sila. Kumakaway pa habang naglalakad ang mga bata. Bye mommy! Bye tita Ninang! Naluluha naman si Juliana na kumakaway sa mga anak at sa nobyo. Bye loves! Don't cry Juliana. Next month tayo naman na magbakasyon sa Pilipinas. Nahihirapan na ako ate. Gusto ko nang makasama laging mag-ama ko. Konting panahon na lang Juliana. Matatapos ng contract mo. Saka hindi mo na kailangan magtrabaho. Napakayaman na ni Kevin. Buhay prinsesa ka na. Alam mo naman ate na hindi ako sanay na walang trabaho. Kaya kahit nasa Pilipinas na ako'y magtatrabaho pa din ako. Eh di ba nga patatayuan ka naman ni Kevin ng modeling agency? Sabi niya. Kaya excited na ako na mag-for good sa Pilipinas eh. I'm so happy for you little cuz. Thank you ate. O siya, let's go na at may work pa tayo mamaya. Nakalapag na ang eroplano na sinakyan ni Kevin at ng kambal sa Pilipinas. Naghihintay na din si Lennon sa waiting area. Nag-chat na ito sa kanya. Tito Lennon! Sigaw ng kambal na makitang tito nila. Hi kids! How was your vacation? Did you enjoy? Opo tito, and we have pasalubong for you. Talaga? Thank you kids! Kamusta Lennon? Sambit ni Kevin sa kapatid. Naging seryosong mukha ni Lennon. Kuya, let's go. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Tila naguguluhan naman si Kevin pero sinunod na rin ang kapatid. Nang sumakay na sila ng sasakyan ay napansin niyang may sumusunod pa na ibang sasakyan sa kanila. Bakit may nakasunod na sasakyan sa atin? Huwag kang mag-alala kuya, mga hired bodyguard ko sila. Anong nangyayari Lennon? May dapat ba akong malaman? Tinitigan na muna ni Lennon ang kuya niya bago magsalita. Mamaya na kuya, baka marinig ng mga bata. Mahinang sambit ni Lennon saka tumingin sa rearview mirror. Mukhang hindi naman narinig ng mga bata dahil nakatulog ng mga to dahil sa pagod sa biyahe. Hindi tong daan pa uwing bahay Lennon. Saan tayo pupunta? Doon muna tayo sa bahay natin sa Batangas kuya. Hindi na nagtanong pa si Kevin pero alam niyang may hindi tamang nangyayari. Mamaya niya tatanungin si Lennon. Baka nga marinig pa ng mga bata at mag-alala pang mga to. Sa bahay nila sa Batangas dumiretso. Nandun ang parents nila at ang parents ni Juliana na naghihintay sa kanila. Hello, Grannies! Sigaw ng mga bata patakbo sa mga lolo at lola nila saka isa-isang hinalikan at niyakap ang mga ito. Hello mga apo! We missed you both! Did you enjoy your vacation sa mommy nyo? Tanong ng mommy ni Juliana sa mga apo. Yes, Lola. We enjoyed so much at madami kaming dalang pasalubong sa inyo. Really, apo? Thank you! Kids, why don't you go upstairs first? Ayusin yung pasalubong ni na Grannies. Yes, Daddy! Saka tumakbo ang mga bata sa taas para kunin ang mga pasalubong ng mga lolo at lola nila. Nang makaalis ng mga bata saka nagsalita si Kevin. Now what? Tell me what is happening, Lennon. Nagkatinginan na muna si Lennon at papa nila. Mukhang may pag-alala din na nababanaag sa mukha ng mama niya at parents ni Juliana. Tell me, Lennon, what is happening? Inulit niya ang tanong dito. Nakatakas si Mr. Lee sa kulungan kuya. Pinasok ng mga armadong taong presinto kung saan siya nakakulong. At may lead na kami na ikaw ang sinisisi niya dahil sa pagkakakulong at pagkasara ng kasino niya. Humugot muna ng malalim na hininga si Kevin. Hindi niya akalain na maging ganito kalaki ang problemang ginawa ni Angie sa kanya. Where is Fred? I need to talk to him. May pinapagawa ko kay Fred kuya kaya hindi mo na muna siya makakausap. Nag-hire na ako ng bodyguard dito sa bahay. Dito muna tayong lahat pansamantala habang hindi pa nahuhuli si Mr. Lee. Walang nakakaalam sa bahay natin dito sa Batangas. Mas safe tayo dito. Dagdag pa ni Lennon. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone ni Kevin. Isang text galing sa hindi kilalang number. Welcome back. Yun ang natanggap ng text. Pinakita niya yun kay Lennon. Ang bilis makamoy na kalaban. Parang may mata at tenga silang malapit sa atin. Sambit ni Lennon habang palingalinga sa paligid.
Natatakot ako, iho. Baka anong gawin nila sa atin? Sambit ng mama niya. Oo nga, iho. Anong gagawin natin? Dagdag pa ng mama ni Juliana. Maghunos dili kayo. Hindi makakatulong ang pagiging nervyosa nyo. Saad ni Don Milicio. Huwag ka mag-alala, ma. Ginagawa na namin ang paraan. Marami nagbabantay sa atin sa paligid. Pag-a-assure ni Lennon sa magulang. Lennon, tawagan mo si General Fajardo. Ipaalam mo sa kanyang tungkol sa text na natanggap ko. Baka makatulong na mahanap si Mr. Lee. Okay, kuya. Lumayo ng konti si Lennon para tawagan si General Fajardo. Family friend nila si General, kumpadre ng papa nila. Nagpadala na din to ng mga pulis sa bahay nila para sa dagdag seguridad nila. Ate, pakuha nga ng tubig. Sigaw ni Kevin sa kasambahay. Nasa sala lang silang nag-uusap na mag-anak. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Senyorito, ito na po ang tubig. Tinignan ni Kevin ang naghatid sa kanya ng tubig. Isang lalaki ito at hindi niya kilala. Sino ka? Anak siya ng dati nating katiwala, iho. Nag-apply siya bilang gardener habang nasa Paris ka. Sagot ng papa niya. Tumangutango lang si Kevin. Anong pangalan mo? Rico po, senyorito. Nakangiting sagot ng hardinero nila. Makakaalis ka na, Rico. Sambit ni Kevin sa hardinero. Ayaw niyang may makarinig sa usapan nilang mag-anak. Tumango naman ang lalaki saka umalis. Kuya, pinaalam ko na kay General Fajardo ang tungkol sa text na natanggap mo. Lola! Lolo! Sigaw ng dalawang bata papalapit sa kanila. Dala-dala ng mga ito ang pasalubong na binili nila. Nakasunod ang dalawang yaya para tulungan sila sa pagbitbit ng mga pasalubong. Ngumiti ang lahat pagdating ng mga bata. Ayaw nilang ipaalam sa mga to na may problema sila. Here, Lolo Milicio and Lolo Dexter, this is your pasalubong. Inabot ni Thunders dalawang matandang lalaki naka-orange box. Belt at necktie yon galing sa Hermes. Wow, thank you, apo. Sambit ng dalawang matandang lalaki. Lola and Lola Isabel, this is your pasalubong. Sambit naman ni Sunshine sabi abot sa dalawang matandang babae na tig-isang malaking box galing Louis Vuitton. Nang buksan ng dalaway bag ang laman nun. Wow, thank you mga apo. Ang galing niyo talagang pumili ng regalo. Alam na alam niyong gusto ng mga lola. Sambit ni Doña Isabel. You're welcome, Lolo and Lola. Nakangising sagot ng mga bata. Tuwang-tuwa sila dahil nagustuhan ng mga pasalubong nila. How about me? Wala ba akong pasalubong? Tanong naman ni Lennon sa mga bata. Oh, of course, Tito Lennon. Meron ka din pong pasalubong. Kinuha ni Sunshine ng isang box ng sapatos mula sa likuran. As if naman maitatago niya yon ang lit-lit naman ang katawan niya. Napangiti na lang si Lennon sa ginagawa ng pamangkin. This is for you, our favorite tito, nakangiting sabi ni Sunshine. Sus, ng bola pa. Ako lang naman ang tito nyo. Saka nagtawanan silang lahat. Leather shoes naman yon galing sa Gucci. Kinuha niya mula sa box at sinukat. Alam niyang kasya sa kanya yon, magka-size lang sila ng kuya Kevin niya, kaya alam na ito ang bibilhin sa kanya. Thank you mga favorite kong pamangkins. Ni, kami lang naman ang pamangkin mo eh. Exactly. Saka naman sila ulit nagtawanan. By the way tito, bakit pala dito tayo dumiretso sa Batangas? Bakit nandito tayong lahat, lolo, lola? Tanong ni Sunshine. Ito kasi ang madaldal sa dalawang magkapatid. Dito muna tayo mga apo magbabakasyon. Wow! From one vacation to another vacation. Yay! Nagkatingin na lang silang lahat. Hindi alam ng mga bata na may banta sa mga buhay nila kaya nandun sila sa Batangas. Let's go anak, mag-rest na tayo. Napagod si Daddy sa flight natin. Okay Daddy! Sumunod ng dalawang bata sa daddy nila. Isang kwarto lang silang tatlo kahit pa malaki ang bahay nila sa Batangas. Ayaw niyang mawala sa paningin niya ang mga anak niya. Hindi niya papayagang may mangyaring masama kahit sa sino man sa mga anak niya. Habang nasa banyo ang dalawa, naglalaro habang naliligo, ay tumawag si Juliana sa kanya. Babe, nandito na kami sa Pilipinas. Babe, nandyan din ba sila mommy at daddy? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may nangyayari na pala babe? Hindi na muna kayo umuwi ng mga bata. Baka anong mangyari sa inyo dyan? It's okay babe. Everything's under control. Madami na kaming bodyguards at pinapalibutan na kami ng mga pulis. Walang masamang mangyayari sa amin. Sana nga babe. Natatakot ako para sa kaligtasan nyo. Don't worry too much. Dito lang muna kami habang pinaghahanap pa ng mga otoridad si Mr. Lee at ang mga kasamahan niya.
Maliit na ang mundo nila kaya konting panahon na lang ay mahuhuli ng mga yon. Ang mga anak natin, babe, huwag mo silang pababayaan ha. Of course, babe, I will do everything for our kids. Where are they? Tanong ni Juliana. Nasa banyo, naliligo, naglalaro sa bathtub. Gusto ko umuwi, babe. Gusto kong bantayan ng mga anak natin. Mangiyak-iyak na sabi ni Juliana. Huwag mo na kaming alalahanin. Ako nang bahala sa mga anak natin. Sige, babe. I have to go. Tumawag lang ako saglit to assure na okay kayo. Okay kami, kaya huwag ka na mag-alala. Muling sabi ni Kevin. Sige, bye. I love you. I love you too. Pagkatapos magpaalam ay saka binaba ang telepono. Nang maalala ni Kevin na may naiwan pa pala siya sa baba na sa isa pa niyang bagahe ay saka tumayot lumabas ng pinto ng kwarto. Nagulat siya nang makitang hardinero nila na nandun din sa second floor na tila may hinahanap. Nagulat din ito sa kanya. Sir, nakakagulat ka naman po. Hinahanap ko lang pong kwarto niyo. Pinapaakyat kasi ito ni ma'am ang isa mong bagahe. Pakapot-kamot pa to ng ulo pero may kakaiba sa mga mata nito. Okay, salamat. Kinuha niyang bagahe sa hardinero at saka umalis na ito. Bumaba na ito ng hagdan pero palinga-linga pa ito habang bumababa. Weird. Sambit niya sa isip saka pumasok na sa kwarto. Kids, are you done taking a bath? Yes, Daddy, we're done. Labas na kayo dyan at ako naman ang maliligo. 1 week na silang sa Batangas pero wala pa ring update sa kaso ni Mr. Lee. Hindi pa rin to nahuhuli. Bagot na siya. Parang naka-quarantine silang magpamilya dahil sa takot na any moment ay may gagawin si Mr. Lee. Pinuntahan niyang ama sa kwarto nito. Pa, pwede bang pumunta muna ako ng Manila? Asikasuhin ko lang ang kumpanya. Mukhang tumahimik naman na si Mr. Lee. Baka lumabas na ito ng bansa. Pero hindi pa din tayo dapat makapagsigurado, anak. Nag-aalalang sabi ni Don Milicio sa anak. Alam ko yun pa, magdadala na lang ako ng bodyguard para hindi na kayo mag-alala. Sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka. Gumayak na siya sa kwarto para magbihis ng mga anak niya at naglalaro ng tablet. Hindi niya na inistorbong mga yon, babalik rin naman siya kaagad. Sumakay na si Kevin ng sasakyan na nakaabang sa kanya. Kasama niyang driver at 2 bodyguards. Sa isang sasakyan naman ay may 3 pang bodyguard na nakasunod sa kanila. Convoy to sa kanila. Mga 2 hours pang biyahe nila at nasa Manila na sila. Nasa bandang Tagaytay na sila nang tumawag si Lennon sa kanya. Hello kuya! Bakit? Napaupo si Kevin ng tuwid. Ayaw niyang binibitin siya. What is it, Lennon? Muling tanong niya. Nawawalang mga bata. What? Anong ibig mo sabihing nawawala? Paano nangyari yun? Ang daming bodyguards dyan sa bahay. Nagsisigaw na si Kevin sa telepono. Pabalikin mo sa sakyan. Utos ni Kevin sa driver habang kausap si Lennon sa telepono. Narinig din niya mula sa teleponong mommy at mommy ni Juliana ang umiiyak. Si Rico, ang bagong hardinero. Siya ang huling nakitang kasama ng mga bata. Kanina lang nandito sila sa hardin naglalaro. Tapos sabi ng guard nagpaalam daw sa Rico kung bibilan ng ice cream ang mga bata. Kaya pinayagan itong lumabas. Pero hanggang ngayon hindi pa sila nakakabalik. Mahabang paliwanag ni Lennon. Kaya pala parang nawiwerduhan ako sa lalaking yun. May masama palang balak. Pero paano? Anong kinalaman niya sa mga kaganapan? Tauhan ba siya ni Mr. Lee? Hindi ko pa alam kuya. Chine-check pa nilang CCTV. Sige, pabalik na ako. Magbabayad sila kapag may mangyaring masama sa mga anak ko. Nanginginig na sabi ni Kevin. Natatakot siya para sa mga anak niya. Pakibilisan kuya. Utos niya sa driver. Kinidnap ang mga bata, boss? Tanong ng bodyguard niya na nakaupo sa tabi ng driver. Oo. Hinintay lang ni Rico umalis tayo sa kanila kinuhang mga bata. Kaya pala nakikita ko sa Rico na laging kalarong mga bata. Siguro kinukuha niyang loob ng mga anak mo, boss. Magbabayad siya ng mahal. Naikuyom ni Kevin ang kamaon niya. Hindi na nagsalita pang mga bodyguard at driver. Ayaw nilang mabuntunan ng galit ni Kevin. Pagpasok nila sa bahay ay sinalubong agad siya ng mama at mommy ni Juliana. Nakasunod dito si Lennon, si Don Mark at Dexter at kausap ng mga pulis habang chinecheck ang CCTV. Anak, ang mga apo ko. Kinuha nilang mga apo ko. Baka anong gawin nila sa mga bata? Huwag kang mag-alala ma. Gagawin kong lahat, mabawi lang natin ang mga bata. Ano nang update, Lennon? Tanong ni Kevin sa kapatid habang papalapit sa kinaroroonan ng mga pulis. Nakita sila sa CCTV kuya na lumabas ng gate. Pero hindi sila hinarang dahil kasama nila si Rico. Mukhang kinaibigan ni Rico mga taga dito para makapagpalagayan siya ng loob para mabilis nang mailabas sa mga bata.
Namumula na si Kevin sa narinig. Galit na galit siya. Sumunod ka sa akin, Lennon. Utos ni Kevin sa kapatid. Pumasok sila sa kwarto niya. Ano bang gagawin natin dito, kuya? Nandun ang mga pulis sa labas. Kailangan natin silang makausap. Hindi sinagot ni Kevin ang kapatid. Kinuha niyang telepono at may inopen na app. Naguguluhan man si Lennon ay tinignan na din kung anong ginagawa ng kapatid. Nandito mga bata sa lugar na to. Tinuturo ni Kevin ang nakapin sa map sa cellphone niya. Paano mo nalaman, kuya? Nilagyan ko sila ng tracker. Mabuti na yung naninigurado kaya nilagyan ko sila. Alam nila na may tracker sila. Sinabi ko na sa kanila kaya hindi nila kukunin yung sa katawan nila. Ang galing mo talaga, kuya. Namamanghang sabi ni Lennon. Gusto kong walang makakaalam na ibang tao tungkol sa tracker ng mga bata. Baka may mga matatenga pa dito si Mr. Lee sa bahay natin. Ayaw ko may mangyaring masama sa mga bata. Okay kuya, tatawagan ko si Fred. Naka-undercover siya ngayon kaya hindi siya nagpapakita sa atin. Hello Fred. Sambit ni Lennon na sagutin ni Fred ang tawag niya. Hello boss. Binala ng mga tauhan ni Mr. Lee ang mga bata dito sa pinagtataguan niya sa Cavite. Kasama kong mga bata, akong bahala sa kanila. Sisiguraduhin kong walang masamang mangyayari sa kanila. Pabulong na sabi ni Fred. Salamat Fred. Matutuntun namin ang lugar kung saan kayo. May tracker ng mga bata. Mag-ready ka na. Lulusob kami dyan ngayon. Basta wag mong iwalang mga bata sa mata mo. Dapat hindi sila masaktan. Okay boss, di na ako magtatagal. Baka may makahalata sa akin. Biglang pinating itong telepono. Good job Lennon, maasahan ka na talaga. Tapik ni Kevin sa balikat ng kapatid. Tara na sa labas kuya, kailangan nating planuhin ang paglusob sa lungga ni Mr. Lee. Pagbaba nila saka naman ang pagdating ni General Fajardo. Kevin, General, may sasabihin sana ako sa in private. Sige ano yun? Dumiretso sila sa library. Pagpasok ni General saka sinara ni Kevin ang pinto. Sisiguraduhin niyang walang makakarinig sa kanila. Alam ko po kung nasa ng mga bata. Nilagyan ko sila ng tracker pero ayaw ko may makaalam na ibang tao. Baka may mga matatenga pa si Mr. Lee dito sa bahay o baka may mangyaring masama sa mga anak ko. Okay Kevin, mabutit na isipan mo yon. Tayo lang ang pupunta doon. Magpapadala ko ng bagong mga pulis na galing sa station para walang makakaalam. Salamat General. Tara na po, wag na po tayong mag-aksaya ng panahon. Umalis na sila ni General kasama si Lennon. Tatlo lang silang umalis. Nagtataka man ng mga tao sa bahay, wala namang nagtangkang magtanong kung nasan sila patungo. Si Lennon ang nag-drive. Siya naman sa passenger seat. Si General na sa likod bisito sa telepono. Tumatawag sa station para magpadala ng mga pulis sa ibinigay niyang address. Bisito kakamando sa mga tao habang nasa biyahe sila. May mga nauna ng pulis doon na nagmamasid. Naka-civilian lang ang mga yon para hindi kukuha ng atensyon ng ibang tao. Hindi siya mapakali. Nanlalamig ang mga kamay niya. Nananalangin hindi sana mabulilyaso ang operasyon nila at walang masamang mangyari sa mga anak niya. Kuya Pogi, bakit mo kami dinala dito? Baka hanapin po kami ng daddy namin. Sad ni Sunshine sa mga kidnapper. Tumahimik ka bata, ang ingay mo. Kanina ka pa dyan nagsasalita. Nagugutom na po kasi ako. Meron po ba kayong pagkain dyan? Opo, gutom na din po ako. Sabat naman ni Thunder. Nagtinginan silang magkapatid na para nagkakaintindihan. Tinuruan na sila ng daddy nila in case na may mangyaring masama sa kanila ay wag daw silang umiyak dahil darating daw ang daddy nila para tulungan sila. Eto na bang mga anak ni Kevin? Tanong ng inchik na lalaking dumating. Opo, anak po kami ni Kevin. Kaibigan mo po ang daddy namin? Hindi bata, hindi ko kaibigan ng daddy mo. Kaaway ko siya. Inaaway niya ako. Hindi po totoo yan. Mabait pong daddy namin. Sigaw naman ni Thunder. Pakialamero kasi siya, kaya yan tuloy nagalit ako sa kanya. Bakit ba ako nakikipag-usap sa mga bulinggit na to? Sad ni Mr. Lee. Sir Pogi, mukha ka naman pong mabait. Baka pwede pong pahingi ng pagkain. Tinignan muna ng Marie ng mga bata. Mukhang gutom na nga ang mga ito. Nakangiwing humawak pa sa kanilang tiyan. Saka hinimas-himas yun. Bigyan nyo nga ng pagkain ng mga yan nang tumahimik. Nagliwanag ang mukha ng dalawa. Thank you, Sir Pogi. Gusto ko po sana pizza. Ako po gusto ko po burger. Dagdag pa ni Thunder. Aba, nag-request pa. Ano bang mga batang to? Ang daming hinihingi. Sige na po Sir Pogi, kawawa naman po kami. Sambit ni Sunshine saka nagbabadya na tong iiyak. O siya, huwag ka na umiyak. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Bilhan nyo ng pagkain ng mga to. Pizza at burger daw. Utos ni Mr. Lee sa mga tauhan saka tumalikod.
Ayaw niya ng makukulit na bata. Sumasakit ang ulo niya lalo sa mga babaeng anak ni Kevin. Ang daldal. Yay! Thank you, Sir Pogi! Nagkatinginan silang magkapatid. Hinipo ni Thunder ang tracker na nilagay ng daddy nila sa kanila. Nandun pa rin yun sa bandang patan niya. Doon yun nilagay ng daddy nila para daw hindi makita ng iba. Sabi ng daddy nila, huwag daw nilang kunin yon para malaman ito kung nasaan sila. Konting oras na lang at darating na ang daddy nila para i-save sila.